Oh, no, 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 no. That is so... That is so... Welcome back sa ating channel, mga Itachi Warrior. In today's video, yes, babalikan naman natin si Itumo or dating Len Pinoy. Akala ko kasi wala na siya. Akala ko tumigil na siya sa papajutang. Kasi last year, 'di ba, kung napanood niyo yung mga previous video natin about Itumo, nag-jack pa tayo ng bonggang-bongga kasi nga dating Len Pinoy nagbago ng brand, ng pangalan, naging Itumo na siya. And then, ang daming mga happenings and eksenang ganap ang nangyari sa aking account. Kasi may existing account ako sa kanya. So, parang nakailang installment ako, 3 installment. And then, good payer ako. And then, somewhere last year yata, nung nagbago sila ng pangalan, naging Itumo, nagkagulo-gulo na yung account ko. So, ibig sabihin, so naikwento ko na ito sa mga previous video ko. Panoorin nyo na, balikan nyo yung mga videos ko, mga mima. Wala naman akong problema kay Itumo or Len Pinoy because sandali, wag ka mo lang mag-skip. Kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na, mima, and click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitong mga review or video reviews, kayong unang maaambunan ng kaimpormasyon. And of course, don't forget to follow me on Facebook and TikTok account. Talaga naman doon tayo maaura ng bonggang-bongga. Alright, balikan natin si Itumo. Yes, si Itumo ay isang legit po, lehitimo siya. May SEC registration siya as a lending pautang. And then, may CIC accreditation din siya. So, ibig sabihin, submitting entity siya ng CIC, which is nagsasubmit po siya ng payment history. Kaya one of the reason kaya lagapak or poor ang aking credit score is because isa sa mga factor yun si Itumo. Kasi nga, mahigit 1 year na pong hindi ko pa nababayaran yung Itumo. yung Itumo balance ako. May mga balances ako kasi hindi ko alam kung saan ako magbabayad because at that time talagang medyo kinapos din ng bonggang-bongga and nawala yung app, yung Itumo app sa App Store. Okay? As an iPhone user, nawala siya. Gamit na gamit ko kasi siya. And pag-check ko kanina, pag-check ko sa Play Store, nandun siya sa Play Store. Okay? So, it's been like how many months na talagang hinahanap ko siya sa App Store, wale. Kaya ngayon, mima, i-check natin yung offer niya at syempre himay-himayin din natin ang kanyang interest and other charges. Pero isang tabi na natin yung balance ko kasi nga magbabayad naman ako. Next week babayaran ko yan. Magkano lang naman yan? 5,000. So may mga text na ang collection department nila. Talagang araw-araw nagte-text na sa akin. Bigla sila nabuhay ng bonggang-bongga. Pero mind you, itong si kasi, Itumo, legit po yan ha. Legit na po, under AND financing siya. I-check nyo yun sa CIC. Masipag siya mag-submit ng payment history sa CIC. Okay? Kasi last time na chinek ko yung aking credit report, nandun talaga siya. Bumalandra ang aking balance sa AND financing. Nakakaloka. Kaya nga iwas-iwasan nyo ang malate sa Itumo. Okay. Anyways, ngayon, ang goal ng video na ite is himay-himay natin ang kanyang offer, ang kanyang services na talaga naman ino-offer sa publiko. Okay. But I'm not recommending you to apply. It's still up to you guys to apply kung gusto nyo, kung makikita nyo na maganda ang kanyang paserbisyo ng pajutangan, then go ahead. Ako naman kasi based on my experience, nung dati siyang Len Pinoy, wala akong problema. Talaga nakakajutang ako, nakakapag-renew ako, nakakapag-installment ako ng mga ilang installment. Siguro mga naka 5 installment na kung sabay-sabay na-avail nung dating Len Pinoy pa siya. Good payer ako, nakakapag-reloan agad-agad ako. Kapag pay labong ko ng aking jutang, renew agad tita, pakak, ayan. Agad-agad yon, instant, mima. Pero nung nagka-Itumo na, nung nabago na nga,
paulit-ulit. Nung nabago na nga yung pangalan, naging Ito mo na. Nagkaroon na siya ng mga issue bells, mga eksenang hindi ko nagustuhan. So anyways, bigyan natin siya ng chance. Baka naman nagbago na si Ito mo or mas pinaganda ang kanyang serbisyo. O, pa-comment naman kung meron kayong experience ngayon kay Ito mo na talagang gaganda ng ating pagjutang-jutang. Okay! Anyways, be a responsible jutangera pa rin. Kapag jujutang kayo dito, alamin nyo ang terms and conditions talaga niya. Interest, charges, fees, kung anek-anek pa yan. In fairness kay Ito mo, nakukuha ko ng buo aking ginujutang. And, mind you, very minimal ang kanyang fees and charges noong Lend Pinoy pa siya. Ngayong Ito mo na siya, magkano na kaya? Yan ang question. Alamin natin! Tara na! Let's go! Alright, so open ko lang yung Ito mo app. Okay, right friend for the right time. May ganun. Okay, so ito yung Ito mo app. Nasa Play Store siya. Available siya sa Play Store lamang. Sa App Store, wala siya. Wala siya doon. Hanap ako ng hanap ng banga, wala talaga siya. Anyway, so let's check Ito mo. Okay, actually, once you download this, you can create an account na. And then, before proceeding, make sure you meet the following criteria daw. You should be living and working in Metro Manila and nearby provinces. Metro Cebu and Metro Davao, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, and Bataan. So, may specific lugar lang po kung saan nag-o-offer itong si Ito mo. So, you should have a steady monthly income of 15,000 sa mga taga Metro Manila, tapos 12,000 naman kapag nasa Cebu ka, Davao, and other areas. And you should have an SSS number, 20 years of age and above, mga ganun. So, kapag na-meet mo yon tita, go ahead, mag-continue ka na, and you should always look out for this warning message or yung mga paganito silang mensahe. If you are not currently residing or working in any of locations listed on the previous page, your application will be rejected. Okay. So kapag hindi ka taga roon sa mga nabanggit na lugar, expect mo mare-reject ka agad, tita. Kaya wag mong masabi-sabing auto-reject kasi nga taga-ano ka naman pala, Pakistan. Charis, taga-ano ka pala. Hindi pala nag-qualify ang alindog mo, ang lugar mo sa nasa listahan nila. So, understood mo lang kung naintindihan mo, pakak. So, talaga naman, alam mo, subok ko ito, na yung data ko secured talaga with Ito mo or Lend Pinoy. Never nilang dinivulge or dinisclose or never akong nakatanggap ng any harassment. Okay? Coming from kahit nung ito mo na siya, nung naniningil na sila, medyo makulit lang talaga, nagre-remind sila araw-araw. Pero, wag lang talaga nilang gamitin yung aking impormasyon in some other way na talagang mapapahiya ako or alam mo yung datingan na jarisin ka. Never naman nila ginawa yun. So, in fairness sa kanila, your personal information is secured and protected in compliance with the Data Privacy Act of the Philippines of 2012. So, ayun na nga, never din nilang kinontak yung mga nasa contact references ko. Kaya subok ko siya. Okay, so basahin nyo yung Data Privacy Consent Form kung may time kayo. Tapos i-agree mo lang yan. And then, pakak, ilalagay mo na dito yung mobile number mo. So, pagkalagay mo ng mobile number mo, Mima, so, syempre, mag-create ka din ng password. Okay, continue mo lang. And then, you will get an OTP sa phone number mo. Okay, so, ayun na nga. Dumating na yung OTP, nailagay ko na. You just need to continue. And then, ito yung application form. So, you just need to fill out yung mga importanteng bagay dito. So, kailangan ng verification, personal information, home address, employment, financial, and submit location, tapos may pa-KYC schedule siya. Okay, so pag verification naman, ang kinukuha nila is yung ID mo or government ID, UMID, mga ganyan. Front ID, tapos kailangan din ng selfie. Okay? And then dito sa personal information, of course, put in your first name, last name, birth date, gender mo, tapos yung number mo na secondary number, email address, civil status, educational kinambular, tapos yung purpose ng loan. O lagay mo dyan yung purpose. And then, you need to also put your home address. Kung saan ka nakatira, kung may province ka, tapos lagay mo yung city, ganyan, kumpletuhin mo yan. And your employment details kailangan din nila kasi syempre, 'di ba, kung nagtatrabaho ka, yun yung source of income mo, yung salary mo, ilagay mo diyan. Okay? So ilagay mo yan diyan. Tapos yung financial information,
Okay, yung kung kailan ka sumasahod, lagay mo yan dyan. Tapos yung source of funds mo. Okay, kung salary, wages, kung may business ka or OFW remittance ka, pwede yan. So, anuhin mo lahat yan, tsuk-tsakin mo lahat. Tapos, kailangan mo ding, so of course, isubmit yung location mo. Enabling the location permission will help you proceed on your loan application. Your data will be used for verification purposes only. Okay, so kapag hindi mo po inallow yan, syempre, ano yan, mahihirapan ka ma-approve. So, kailangan mong ipindutin yung allow dyan. Tapos, allow mo siya while using the app. Okay, gano'n lang siya. Okay, para makita niya kung talagang isa ka sa mga nasa listahan na lugar. Okay, so after that, kailangan din ng KYC schedule. What do you mean by KYC schedule? This is know your customer. It's a type of verification process, more of like an additional protection na rin sa identity ninyo para syempre ma-make sure din ng company na talagang tao kayo at hindi kayo jayop, di ba? Hindi kayo dinosaur, charot. So, kailangan mapatunayan mo na isa kang nilalang, di ba, na may kaya ka, na jumutang-jutang, at nagtutugma yung ka-impormasyon na binigay mo dun sa ID mo. O, ganun. So, we will review your information and call you at your specified schedule. Please place the best time to contact you. So, lalagay mo lang dyan, tapos submit, tita. Tapos may tatawag na siguro sa'yo. Based on my experience, noon kasi, walang ganyan. Walang tumawag sa akin. Talagang instant approval agad. Na-approve agad, Akira. Ewan ko na lang ngayon. Pa-share naman kung na-try nyo at kung na-approve agad kayo without calling you out from someone from E2 mo. Ay, check nyo. Diba? Alright, so let's check dito sa terms and conditions nila kung meron tayong makikitang fees, charges, and interest. Kasi syempre hindi ko na pinush yung kasi may account naman na ako. I don't have the view kung magkano yung interest, fees, or kung may mga charges yan. So, i-check natin tong terms and conditions. Kung may makita tayo, parang wala. Parang wala siya. So, kailangan nakapag-create ka muna ng account, hindi ba? Pero, i-try ko mag-login ha. Kung doon makikita natin. Ayun, nakapasok ako. Okay, ito yung aking account. Welcome back to E2 mo, sabi niya. Okay, so, wala akong credit line kasi syempre gabi na gabi. So, ito yung mga active loans ko, tita. Meron pa akong 1,462. Tapos, yung isang installment, 1,799. So, parang maanglit lang talaga niya. So, dalawa na lang siya. Okay. Check natin dito kung meron tayong makitang fees and charges. Parang wala. Wait lang, dito. Parang may nakita ako. Eto, dito sa section 5, number 5, the loan. Okay. The following are the parameters of this loan, sabi. So, yung credit limit available to existing and new borrowers. So, ang loan amount, tita, na pwede mo majutang is 5,000 to 500,000 pesos. Lumaki na siya. Dati 100,000 pesos lang siya. Tapos, zero service fee. Correct yan. Totoo yan. Zero talaga ang kanyang service fee, Mima. Kasi wala akong binabayaran ng service fee. Tapos, up to 0.20% daily interest rate. 0.20% daily interest rate. So, the applicable daily interest rate shall be stipulated in Appendix 1, sabi niya. Check nyo yan. And then, ang kanyang loan term, tita, is from 30 days up to 360 days. So, ibig sabihin, hindi siya pa 7 days, which is true. Kasi binabayan ko every 30 days yung sa akin before. The company reserves the right to vary the loan terms to be offered to the borrower. Check nyo din yan. Tapos, yung payment terms, installment siya, done every 30th day. Okay? Tapos, may late repayment fees siya, which is 0.165% per day past due up to 30th day. Okay, so may mga ganito siyang pakembular. So, check nyo din, may mga cooling off period pa siyang tinatawag. Tapos, yung interest niya is, depende siguro. The effective monthly interest rate shall be displayed in the facility as well as in the disclosure statements found. So, depende yun, no? I-check nyo yung agreement ninyo kung magkano yung interest nun. Okay? So, in the events of default, like mine, naka-default na yung sa akin kasi it's been like sobrang taon nang past due. Okay. So, ito yung syempre tatawagan ka at kukontakin ka ng bonggang-bongga ng collection
department nila. And of course, maapektuhan talaga ang inyong credit score. Kaya nga ang baba ng credit score ko, kaya hindi ako na-approve sa mga loan ngayon because gawa nga nito na ang tagal ko nang hindi pa nababayaran si Ito mo. Masipag to mag-submit ng payment history sa CIC. Kaya sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong malilate. Okay, very simple and talaga naman, klaro at madaling maintindihan lang ang kanyang user interface. So, ganito lang kasimple, tita. So, ilalatag niya sa'yo yung installment date mo kung kailan ka mag-install. Kagaya nito, oh. So, yung total interest ko dito sa aking ginutang na magkano? 5,790, 383 pesos lang. Okay. So, yan oh, tignan nyo. Parang 6 months yata ito, tama ba? Depende yun sa sa kung magkano yung interest. Wala kasing nakalagay dito eh. Kung ano yung range ng interest rate nila. Pero, gaya nga ng sabi ko, mababa lang siya. Okay, check nyo mabuti ha. Balitaan nyo ako kung ma-approve kayo at kung magkano yung interest na makukuha ninyo. So, just be reminded na kapag na-pass due ka at hindi mo nabayaran yung jutang mo, talaga naman maapektuhan yung credit score mo sa CIC. Kaya, be a responsible jutangera. Magbayad po on time at wag malate ng bonggang-bongga. Okay, mga mima? Maraming salamat. Till our next video, don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitong video. Kaya yung unang maaambunan ng ka-impormasyon. No? And thank you. Hello, Ito mo. Yes, ang kulit ninyo. Oo na, magbabayad na nga ako. Next week, babayaran ko yun. Magkano lang naman yan. Para makabombard text naman kayo. Pero, in fairness, okay kayong kausap. Hindi kayo nang judgeras. Yun nga lang, talagang makulit. Yun lang masasabi. Pero okay sila. And thank you.